Teka muna mga kapatid, magnilay muna tayo. Ibinigay ng mga martir na sina San Andres Dunglac at ang kanyang mga kasamang martir ang lahat. Si Daniel ay nanatiling tapat sa kanyang exile at ang balong babae ay nag-alay ng 2 munting kusing. Ngunit sabi ni Jesus, siya ang nagbigay ng pinakahigit sa lahat. Meron pong kakaibang kwento sa Vietnam na walan ng paggamit ng braso ang batang si Nguyen Ngo Qui. Kaya paa ang natutunan niyang gamitin sa kanyang pagsusulat. Siya pa ay naging beloved teacher ng mga bata. Hindi po ito palabas. Ito ay isang paninindigan. Iyan din ang panukat ng Diyos ngayon. Hindi ang laki o ang liit ng iyong ibinigay, kundi ang lalim at ang pinagmumulan ng iyong pag-ibig at pagbibigay. Maliit sa paningin ng mga emperador ang 2 kusing ng mga martir. Isang panalangin, pagtangging yuraka ng krus o pabulong na sumasampalataya ako. Ngunit sa langit, iyon ay ang tanging yaman. Sa kabila ng iyong paghihirap at pasakit, kapatid, may kusing ka pa rin bang na itatago? Marahil lang ang pag-aayuno mo ng palihim, isang pag-aalay na walang nakaalam, katapatan na may kapalit na kahirapan. Tanungin natin ang ating sarili, ano ba ang itinatanggi kong ialay dahil tila masyadong maliit? Ilagay mo ngayon ito sa altar ng Diyos. Gaya ng mabusising pagsusulat ni Qui gamit ang kanyang mga paa, dahan-dahan ngunit maganda. Ang nakatagong alay mo ay nagiging sulat kamay ng Diyos para sa sugutang daigdig. Ibigay ang mayroon ka, kapatid, buong buo, at siya ang magpaparami nito. Pagnilayan po natin ito. Amen.